tutok sa pogo at pagbawal ang pogo na ibang nagsusugal, tapos pikit mata tayo sa mga kasino at lahat ng sugal na nangyayari sa Pilipinas? Kung magkakaroon tayo ng polisiya laban sa iba't ibang masasamang gawain na konektado sa sugal, i-review na natin lahat. Pero personally, ang mas gusto ko nga, kung gusto natin mag-ban ng pasugalan, ito nga, hindi pa nga Pilipino nagsusugal, i-ban na lang natin lahat. Di ba? Para wala nang sugal sa Pilipinas, kung talaga yan ang gusto natin. Kung titingnan nyo yung datos, ha? At pinakita yan ng PNP mismo. Ang kidnapping, ang drugs, ang prostitution, lahat natagpuan sa mga kasino rin. So, if it is present in all forms of gambling, then let's ban all of the forms of gambling that has it too. On the continuous illegal activities, criminalities pagdating sa operation ng Pogo, naalala ko noon parang ang stand mo, bakit mo idadama yung iba na legal yung operation? Pero ngayon kahit legal Pogo, involved na rin sa human trafficking. So it's about time ba na umaksyon ng executive? At the same, yung legal pogo na nahuling gumagawa ng illegal, pasara din hanggang maubos. My point is, ang krimen, maski sino pang gumawa, nagsimula mang legal o sa simula pa lang illegal na, kung illegal na ang ginagawa, dapat ipatigil. Pero bilang polisiya, naging pa siya ng pamahalaan na malaki itong pwedeng pagkunan ng revenue nila, at hindi naman Pilipino ang pinapayagan magsugal dito. Balik ko ang tanong sa inyo. Pikit mata tayo, tutok sa pogo at pagbawal ang pogo na ibang nagsusugal, tapos pikit mata tayo sa mga kasino at lahat ng sugal na nangyayari sa Pilipinas, na yung mga nangyayari naman sa mga pasugalan na sugalang ito, hindi ba halos pareho? May criminalities din. Ang naapektuhan pa, Pilipino mismo. At mga pamilyang Pilipino mismo. So, kung talagang gusto natin maglinis, sila naman ang sinasabi ko. Gaya ng posisyon, ito ang posisyon ni Senator Villanueva din, nag-uusap kami noon. Pareho yata kami dito na kung tatanggalin nyo, ang posisyon ko, kung tatanggalin nyo na lahat. Okay. Maglinis na talaga tayo. Mahirap yung may tinitingnan at may tinititigan. Mahirap yung tila may pinag-iinitan lang at may pinapabayaan naman. Kung magkakaroon tayo ng polisiya laban sa iba't ibang masasamang gawain na konektado sa sugal, i-review na natin lahat. So supportive kayo, sir, kasi may tatlo ng proposed Supportive bill. ako saan? May tatlong proposed bill na i-file dito sa Senate para ho sa total ban ng Pogo. Hindi ko pa nababasa yung panukalang batas, babasahin ko. Pero personally, ang mas gusto ko nga, kung gusto natin mag-ban ng pasugalan, ito nga, hindi pa nga Pilipino nagsusugal, i-ban na lang natin lahat. Di ba? Para wala nang sugal sa Pilipinas, kung talaga yan ang gusto natin. At yung mga kasamang associated at nakadikit sa pagsusugal. Tulad nga, ano ba yung binabanggit? Trafficking, ano ba? Money laundering? Cyber fraud. Ano? May cyber fraud, sir. Cyber fraud? Ano ba yung nangyari sa Bangladesh, di ba? May mga kidnapping. Ano ba yung nangyari sa Bangladesh? Kung titingnan nyo yung datos, ha? At pinakita yan ng PNP mismo. Ang kidnapping, ang drugs, ang prostitution, lahat natagpuan sa mga kasino rin. May cases naman sila, Pogo, casino. Kunin yung data. Interesting yung data na yan. So it's present in all forms of gambling. Ewan ko kung bakit. Hanggang tongit lang ako so hindi ko alam yun. So if it is present in all forms of gambling, then let's ban all of the forms of gambling that has it too. Ba't tayo mamimili lang? Kaya lang, sir, ang nakakabahala, di ba? Lumilitaw na pati mga authorities, may special action task force, SAP ba, na sinasabing protector na yata nito mga Pogo operators. Kung meron talaga, yun ang dapat imbestigahan. Kung meron talaga, yun ang dapat imbestigahan para sa akin. Di ba? And then, Pero yung panukalang batas, just regardless of my position on any issue, I'm only one of 24 when it comes to a vote. So, malaya akong bibigyang daan anumang panukalang batas at isa-subject ko yan sa botohan. So pati, sir, yung committee report ni Senator Win
na nagsusulong ng total ban. Under your leadership, mapapag-usapan na ito sa plenary, ma-approve? Hindi ko, again, hindi para sa, ang pag-schedule ng mga committee report depende sa majority leader at titingnan kung may handa na ba mag-interpolate. Ganun naman yun eh, di ba? May handa na ba mag-amend? Nasa kanya na nga ba? So kung nasa kanya na, depende na lang sa schedule. Nakabinbin yata ngayon na mga bills na dapat i-schedule ay kulang-kulang 300 ba? 400? Ay, ang dami. So si Senator Tolentino, sana unawain din nyo, pangatlong araw pa lang din niya, kailangan niyang reviewin yon at basahin lahat para maayos yung agenda. Sir, ang sabi, hindi billion pesos, kundi $billion ang involved sa POGO operation. So factor kaya yun? Kaya kahit nagre-raid, walang nahuhuli at walang nakakasama? Billion naman talaga kasi kung pagbabasihan mo yung income ng PAGCOR mula sa POGO, bilyong piso naman talaga na umaabot sa $1 billion pag sinuma mo. Share pa lang ng PAGCOR yun ha. Hindi pa yung kita sa POGO. So malaking pera naman talaga. At pwede mo nang isipin lahat ng milagro at saka mirakulong pwede mangyari pag ganyan kalaking pera ang involved. Pero sa dulo, until and unless Congress passes a law so prohibiting it, it's the executive's discretion whether or not to allow it under PAGCOR. Ang mas gusto ko nga, at dapat ang maging direksyon ng PAGCOR at nasabi ko na ito noon, dapat ang PAGCOR ay regulator lamang, hindi operator. Saka ba naman nakakitang nire-regulate at sinusupervise niya ang sarili niya? Di ba siya yung gumagawa ng rules, siya nagpapasugal. Dapat hindi siya gaming corporation, gaming commission. Nagsusupervise lang, di ba? Hindi nagpapatakbo ng pasugalan. Hindi partner sa pasugalan. Walang porsyento sa pasugalan. Di ba? May percentage ng income na pupunta sa kanila eh. Dapat regulator lang sila, nag-supervise lang sila. Para wala sa interest nila na manatili yan kung mali na talaga. Is there a need for a legislation para i-correct yun, sir? Yes, and if at all, that's one of the things we will be looking at. Not because I became Senate President. That's always been my position. But I heard from the current President or Chairman Altenco that is indeed the direction they're trying to take and that they're selling. Right now, as a policy of the board, they're selling already the casinos they own. But I think legislation is needed to convert it really to a commission. Para yung taxes diretso sa National Treasury, hindi considered as income ng PAGCOR na GOCC na may share lang ang national government.